Bagong taon na naman. May paputok sa langit. May ingay ng kasiyahan. May mga pangakong magbabago na ako. Ngunit sa kabila ng bagong simula, marami ang nakakaramdam ng bigat sa puso. Bakit tila habang tumatagal, lalo namang lumalaganap ang kasamaan sa buong mundo? Bakit parang taon-taon ay mas nagiging marahas ang tao? Mas makasarili, mas walang takot. Hindi lamang sa batas, kundi pati sa Diyos. Sa ganitong mga tanong, nagsisimula ang malalim na pagninilay tungkol sa kalagayan ng sangkatauhan. Bakit tila lalong lumalaganap ang kasamaan taon-taon? Hindi bagong bagay ang kasamaan. Mula pa noong unang panahon, may digmaan, pagpatay, pagtataksil, kasakiman at mga abuso. Ngunit sa kasalukuyan, tila mas lantad at mas mabilis na kumakalat ito. Ang tanong ay bakit? Una na dyan, mas mabilis ang pagkalat ng masama dahil sa teknolohiya. Noon, ang kasamaan ay lokal, isang baryo, isang bayan. Ngayon, isang pindot lang, makikita na ng buong mundo ang karahasan, kahalayan, kasinungalingan at panlilinlang. Tila naging normal na lang ito dahil paulit-ulit itong nakikita. Kapag araw-araw mong nasasaksihan ng mali, unti-unti itong nagmumukhang pangkaraniwan. Pangalawa, pagiging manhid ng konsensya. Kapag ang kasalanan ay paulit-ulit na ginagawa, ang konsensya ay unti-unting namamanhid. Ang dating kinatatakutan, ngayon ay tinatawanan. Ang dating ikinakahiya, ngayon ay ipinagmamalaki pa. Ito ang nagiging dahilan kung bakit parang wala ng bigat ang paggawa ng masama sa marami. Ikatlo, pag-iral ng kulturang pagiging makasarili. Mas pinahahalagahan ngayon ang pansariling kaligayahan kaysa sa tama. Kapag may pakinabang, gagawin kahit may masaktan. Kapag may maipagmamalaki, ipinapakita kahit mali. Ang kabutihan ay madalas itinuturing na kahinaan, habang ang panlalamang ay tinatawag na diskarte. Bakit wala nang takot ang tao sa ating Panginoong Diyos? Una, pagkalimot sa espiritual na buhay. Marami ang abala sa material na mundo, pera, katanyagan at kapangyarihan. Kapag puno ang kamay pero walang laman ang puso, nawawala ang takot sa Diyos. Ang Diyos ay nagiging ideya na lamang, hindi na presensya sa araw-araw na buhay. Ikalawa, maling pag-unawa sa kalayaan. Iniisip ng ilan na ang kalayaan ay ang paggawa ng kahit na ano, kahit mali. Ngunit ang tunay na kalayaan ay may kasamang pananagutan. Kapag nawala ang takot sa Diyos, nawawala rin ang pakiramdam na may pananagutan sa may mas mataas na kapangyarihan. Ikatlo, ipinagpalit ang Diyos sa iba. Para sa ilan, ang pera ang nagiging Diyos. Para sa iba, kapangyarihan. Para sa iba, sarili. Kapag may ibang inuuna kaysa sa Diyos, natural na mawawala ang takot at paggalang sa Kanya. Bakit mas pinipili ng tao ang gumawa ng masama kaysa mabuti? Ang paggawa ng masama ay kadalasang madali at mabilis ang gantimpala. Ang paggawa ng mabuti ay mahirap, mabagal at minsan walang kapalit. Ang masama may instant na pakinabang. Ang mabuti may sakripisyo. Ang masama may palakpakan minsan. Ang mabuti kadalasan tahimik at hindi napapansin. Pero dito nagkakamali ang marami.
Ang akala nilang panalo ngayon ay maaaring maging kapahamakan bandang huli. May natitira pa kayang mabubuting tao sa mundo? Ang sagot dito ay oo, napakarami pa. Ngunit kadalasan, sila ang hindi maingay. Ano-ano naman ang mga palatandaan na may mapuputi pang tao sa mundo? Una, mga taong gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Ikalawa, mga taong tumutulong kahit sila mismo ay kapos. Ikatlo, mga taong pinipiling magpatawad kaysa gumanti. Ikaapat, mga taong naninindigan sa katotohanan kahit sila'y nag-iisa. Ikalima, mga taong patuloy na nagdarasal at umaasa sa Diyos kahit tila madilim ang mundo. Hindi sila viral, hindi sila headline, ngunit sila ang tahimik na ilaw sa gitna ng dilim. May pag-asa pa bang masugpo ang kasamaan? Ang kasamaan ay maaaring hindi tuluyang mawala, ngunit maaari itong mapigilan, mapahina at mapaliit. Ang tanong ay paano? Kapag ang isang tao ay pumili ng kabutihan araw-araw, kapag ang isang pamilya ay nagturo ng tama, kapag ang isang komunidad ay tumindig laban sa mali, kapag ang pananampalataya ay isinabuhay, hindi lang sa salita. Ang kasamaan ay lumalakas kapag ang mabuti ay nananatiling tahimik, ngunit humihina ito kapag ang kabutihan ay kumikilos. Anong aral ang pwede nating mapulot dito? Ang mundo ay maaaring lalong dumilim, ngunit hindi ito nangangahulugang wala ng liwanag. Minsan, hindi ang mundo ang kailangang magbago, kundi tayo. Ang tanong ay hindi lang bakit masama ang mundo, kundi ano ang ginagawa ko para maging mabuting tao. Ang kabutihan ay hindi laging madali, ngunit ito ang tama. At sa bawat maliit na kabutihang ginagawa, may kasamaan na nababawasan kahit hindi natin agad nakikita. Sa pagpasok ng bagong taon, hindi man natin kayang baguhin ang mundo, kaya nating baguhin ang sarili. Sa mundong puno ng galit, piliin ang pag-unawa. Sa mundong puno ng kasinungalingan, piliin ang katotohanan. Sa mundong puno ng kasamaan, maging isa sa iilang patunay na may kabutihan pa. Dahil hanggat may isang taong pinipiling gumawa ng tama, may pag-asa ang ating mundo.